Bumuhos ang ulan sa mga bintana ng cafe kung saan nakaupo si Samuel, pinagmamasdan ang malamlam na liwanag ng mga ilaw sa lansangan. Sa kanyang harapan ay isang basong malamig na kape, hindi pa nagagalaw. Kanina lang, mainit ang dugo niya habang nakikipagtalo kay Luis, isa sa kanyang mga kasamahan sa unibersidad kung saan siya nagtuturo ng literatura. Ngunit ngayon, ang init ng emosyon ay napalitan ng bigat ng pagsisisi. Bakit ko ba sinabi yon? Bulong niya sa sarili, habang pinipisil ang sintas ng kanyang suot na jacket. Nag-ugat ang lahat sa isang simpleng usapan sa faculty lounge. Nagbigay si Luis ng opinyon tungkol sa isa sa mga panitikan na kanilang tinatalakay, ngunit hindi siya sumang-ayon. Nagsimula ang diskusyon sa mahinahong tono, hanggang sa naging mainit ang palitan ng mga salita. Alam mo, Luis, hindi lahat ng pananaw mo ay tama. Minsan, sobrang makaluma na ang pag-iisip mo. Tumahimik ang buong silid. Nakita niya ang bahagyang panginginig ng labi ni Luis at ang pagdilim ng mukha nito bago ito tahimik na naglakad palabas. Noong una, pakiramdam ni Samuel ay siya ang tama. Pero habang nag-iisa siya sa cafe, ang mga salitang binitiwan niya ay tila bumabalik sa kanya tulad ng dagundong ng kulog. Sa kanyang isipan, sumisiksik ang tanong, gaano nga ba kalakas ang epekto ng mga salitang sinasabi natin? Habang pinaglalaruan ang kutsarita sa ibabaw ng lamesa, biglang lumapit ang isang matandang babae na tila hindi alintana ang ulan. May bitbit itong maliit na payong na hindi man lang nagamit. Maaari bang maupo? Tanong nito, sabay turo sa bakanting silya sa kanyang harapan. Nagkibit balikat si Samuel at tumango. Walang pag-aalinlangan, naupo ang matanda at mumiti. Mukhang marami kang iniisip, Hijo, sabi nito, habang pinapagpag ang kaunting patak ng ulan mula sa kanyang balikat. Hindi agad sumagot si Samuel, ngunit napansin niya ang banayad na paraan ng pagsasalita ng matanda, parang isang ina na nagpapayo sa anak. Nakarinig na ba kayo ng isang kwento na kayang baguhin ang isang buhay? Tanong ng matanda, na agad nagpakurap sa kanya. Ano pong ibig niyong sabihin? Ngumiti ang matanda at inilapag ang kanyang mga kamay sa ibabaw ng mesa. May isang guro noon, katulad mo, na may estudyanteng palaging walang gana sa klase. Isang araw, sa halip na pagalitan nito, tiningnan niya ito sa mata at sinabing, may malaking potensyal ka. Isang araw, ikaw ay magiging isang matagumpay na tao. Huminto ito sandali, tila hinihintay ang reaksyon ni Samuel. At ano pong nangyari sa estudyante? Tanong niya. Lumipas ang maraming taon, at ang estudyanteng iyon ay naging isang doktor. Sa bawat hamon na dumaan sa kanyang buhay, inalala niya ang mga salitang iyon. May malaking potensyal ka. Nanatiling tahimik si Samuel. Hindi niya alam kung bakit, ngunit parang may kumirot sa kanyang dibdib. Sa tingin mo, patuloy ng matanda, gaano kahalaga ang mga salitang binibitawan natin? Sinubukan niyang umiti, ngunit hindi niya maitago ang bigat sa kanyang puso. Hindi niya alam kung bakit, ngunit ang kwento ng matanda ay tila tumama sa isang bagay na matagal na niyang hindi napapansin, ang kapangyarihan ng kanyang sariling salita. Minsan, bulong ng matanda bago tumayo, hindi natin namamalayan na ang ating mga salita ay may lakas na bumuo o bumagsak ng isang mundo. At bago pa niya masabi ang anuman, naglakad na ito palayo, iniwan siyang nakatulala sa kanyang malamig na kape, at sa mainit na alaalang bumabalik sa kanya, ang mukha ni Luis, at ang sakit na naidulot niya rito nang hindi sinasadya. Bago magsimula, mag-subscribe ka na sa channel at i-like ang video para hindi mo makaligtaan ang anumang detalye ng kwentong ito na kahanga-hanga. Naupo si Samuel sa kanyang maliit na opisina sa unibersidad, pinagmamasdan ang lumang pader na puno ng lumang posters ng mga sikat na akda ng panitikan. Ang kanyang isipan ay hindi pa rin makawala sa nangyari kahapon, ang away nila ni Luis at ang kakaibang kwento ng matandang babae sa cafe. Habang pinaglalaruan ang takip ng kanyang ballpen, biglang sumagi sa kanyang isip ang isang malayong alaala, isang eksena mula sa kanyang pagkabata. Huwag kang titingin sa sahig kapag kinakausap kita. Napapitlag ang batang Samuel. Mahigpit na hawak ng kanyang ama ang kanyang balikat, ang boses nitong mababa ngunit matalim. Kapag mahina ang boses mo, mahina kang tao. Kinagat niya ang labi, pilit nilalakasan ang kanyang tinig. Pero paano kung talagang mahina siya? Paano kung hindi talaga siya matapang? Mula noon, sa bawat pagkakataong kinailangan niyang magsalita sa harap ng maraming tao, naririnig niya ang tinig ng kanyang ama sa kanyang isipan. Mahina kang tao. At tulad ng isang sumpa, bumabalot sa kanya ang takot at duda. Ngunit sa kabila ng mga mapanuring salita ng kanyang ama,
may isang tinig mula sa kanyang nakaraan na pilit bumabalik sa kanyang alaala. Samuel, napakahusay mong magsulat. Isang araw, magiging isang sikat kang manunulat. Iyon ang sinabi ng kanyang gurong si Ginang Reyes noong siya ay nasa ika-5 baitang. Tinapik nito ang kanyang balikat at binigyan siya ng ngiti na parang nagsasabing totoo ang kanyang mga sinabi. Sa unang pagkakataon, naniwala siyang may halaga ang kanyang mga ideya. Nagsimula siyang magsulat ng mas madalas, mga kwentong pambata, tula, sanaysay. Sa tuwing babasahin niya ang mga iyon, tila naririnig niya ang boses ni Ginang Reyes, inuulit-ulit ang kanyang sinabi. Isang araw, magiging isang sikat kang manunulat. Isang simpleng pangungusap, ngunit tila nagbigay ito sa kanya ng pahintulot na mangarap. Bumalik ang diwa ni Samuel sa kasalukuyan. Napaisip siya, 2 boses, 2 mensahe. Ang isa ay nagdudulot ng takot, ang isa naman ay nagbibigay ng lakas. Sa loob ng maraming taon, ang parehong mga pangungusap ay nag-iwan ng malalim na marka sa kanyang pagkatao. Napatingin siya sa kanyang telepono. May hindi pa nababasang mensahe mula kay Luis. Alam niyang dapat niya itong tawagan, ngunit paano siya magsisimula? Paano mo nga babawiin ang isang salitang nasabi na? Napabuntong hininga siya at ibinalik ang telepono sa mesa. Kailangan muna niyang maunawaan ang kanyang sarili bago niya maibalik ang nasirang tulay ng kanilang pagkakaibigan. Sa faculty lounge, abala ang lahat sa kanilang trabaho. Sa isang sulok, nakita ni Samuel ang kanyang kaibigang si Mark, isang propesor sa departamento ng psikolohiya. Laging positibo si Mark, isang taong tila may dalang araw saan man ito magpunta. Samuel! Upo ka rito, masiglang bati nito habang tinutulak ang isang silya. Napangiti siya at tumango. Habang umiinom ng kape, napansin niya ang paraan ng pagsasalita ni Mark, laging puno ng sigla, tila may magic sa bawat salitang binibitiwan. Dapat ikaw ang lecturer sa subject ko, Mark, biro ni Samuel. Parang palagi kang may motivational speech na nakahanda. Tumawa si Mark. Hindi naman. Pero alam mo, may nabasa akong pag-aaral dati, ang positibong mga salita ay may kakayahang baguhin ang utak ng tao. Kapag madalas tayong makarinig ng mga positibong salita, lumalakas ang ating kumpiyansa at pagiging masayahin. Pero kapag negatibo, lumiliit ang tingin natin sa ating sarili. Napansin ni Samuel kung paano tumama sa kanya ang sinabi ni Mark. Para bang may sumagot sa tanong na matagal na niyang iniisip. Ibig mong sabihin, maingat niyang tanong, ang mga salitang naririnig natin araw-araw ay maaaring magdikta kung paano natin tinitingnan ang ating sarili. Tumango si Mark. At hindi lang iyon. Ang paraan ng pagsasalita natin sa iba ay may epekto rin sa kung paano sila kikilos. Kahit isang simpleng kaya mo yan, ay maaaring makatulong sa isang taong nawawalan na ng pag-asa. Tumango si Samuel, pilit iniisip kung ilang beses na siyang nakapagsabi ng mga bagay na maaaring nakasakit sa iba. Sa kabilang banda, sa opisina ng departamento, nakilala ni Samuel ang kabaligtaran ni Mark, si Dien Herrera, ang puno ng kanilang departamento. Isang napaka-intelihente, ngunit matapang na leader, kilala ito sa kanyang prangka at minsan ay walang habas na pagsasalita. Samuel, nakita mo ba ang report mo noong nakaraang buwan? Tanong ni Dien Herrera, ang tinig nito malamig na parang bakal. Opo, Dien. May mga adjustments akong ginawa. Hindi ito sapat. Kailangan mong pagbutihin pa. Alam mo, minsan iniisip kong hindi ka nababagay sa departamentong ito. Para bang may malamig na kamay na pumiga sa kanyang dibdib. Hindi niya inasahan yon. Umalis siyang tahimik, bit-bit ang bigat ng sinabi ng Dian. Sa loob lamang ng ilang segundo, bumaba ang kanyang tiwala sa sarili. Parang bumalik siya sa panahon ng kanyang pagkabata, nang sabihin ng kanyang ama na mahina siyang tao. Ganoon pala kalakas ang epekto ng mga salita. Sa gabing iyon, habang nakahiga sa kanyang kama, nagmuni-muni si Samuel. Sa buong araw, nakita niya kung paano ang iba't ibang uri ng tao ay gumagamit ng kanilang mga salita, si Mark, na may positibong pananaw sa buhay, at si Dien Herrera, na tila walang pakialam sa epekto ng kanyang sinasabi. At naroon siya, nasa gitna. Anong klaseng tao ako? Tanong niya sa kanyang sarili. Bumalik sa kanya ang sinabi ng matandang babae sa CAF, ang ating mga salita ay may lakas na bumuo o bumagsak ng isang mundo. Napatingin siya sa kay Sam. Sa mahabang panahon, ginagamit niya ang kanyang salita ng walang malay. Ngunit ngayon, unti-unti niyang nauunawaan, ang bawat salitang sinasabi niya ay may epekto, may bigat, may direksyon.
Maaari niyang piliing lumikha. O maaari niyang piliing manira. Ang tanong na lang ay, anong landas ang pipiliin niya? Malamig ang hangin nang lumabas si Samuel mula sa gusali ng unibersidad. Huli na siyang lumabas matapos ang isang buong araw ng pagtuturo at pag-aasikaso sa mga papeles. Habang naglalakad papunta sa paradahan, isang pamilyar na tinig ang tumawag sa kanya. "Ginoo." "Samuel?" Napalingon siya. Sa ilalim ng mahinang liwanag ng ilaw sa kalsada, may isang lalaki na nakatayo malapit sa gate. Matangkad ito, may manipis na bigote, at may hawak na isang lumang aklat. Pedro, bulalas ni Samuel, agad na nakilala ang dating estudyante. Isang maliit na ngiti ang lumabas sa labi ng lalaki, ngunit may alinlangan sa kanyang mga mata. "Ang tagal na rin, no?" sabi ni Pedro, nilalaro ang pahina ng kanyang aklat. Nang huli silang magkita, si Pedro ay isang payat, tahimik, at may laging nakayukong postura. Naaalala niya kung paano ito laging nauupo sa likod ng klase, parang gustong maglaho. Madalas itong tampulan ng pangungutya ng kanyang mga kamag-aral. "Kumusta ka na?" "Anong balita sa'yo?" tanong ni Samuel, pilit na pinapalabas ang sigla sa kanyang tinig. Sandaling nag-alinlangan si Pedro bago sumagot. "Mabuti naman po, pero sa totoo lang, marami pa rin akong iniisip tungkol sa nakaraan." Napakunot no si Samuel. "Bakit? Ano nang ibig mong sabihin?" Huminga ng malalim si Pedro bago nagsimulang magsalita. "Ginoo, naaalala niyo po ba si Marco? Yung kaklase ko noon na mahilig mangasar." Natahimik si Samuel. Paanong hindi niya maaalala? Si Marco ang pinakamaingay sa klase, isang natural na leader, ngunit madalas ay ginagamit ang kanyang kasikatan upang pagtawanan ang iba. "Pedro, bakit mo natanong?" Napayuko ang lalaki, para bang bumibigat ang kanyang dibdib sa mga alaalang bumabalik. "Minsan, parang naririnig ko pa rin yung mga sinabi niya noon." "Anong sinabi niya?" dahan-dahang tanong ni Samuel. Napatawa si Pedro, ngunit walang sigla ang kanyang tinig. "Dati niyang sinasabi sa akin, Pedro, hindi ka magiging matagumpay. Wala kang kwenta. Ikaw ang pinakawalang silbi sa klase." Tumigil siya sandali, at nang magsalita ulit, mas mahina na ang kanyang tinig. "Noong una, iniisip kong biro lang iyon. Pero sa paglipas ng mga taon parang naging totoo sa akin." Napalunok si Samuel. Hindi niya alam kung ano ang dapat sabihin. "Alam mo, Ginoo," patuloy ni Pedro, "sa bawat pagsubok na dumaan sa buhay ko, sa bawat kabiguan para bang naririnig ko pa rin ang tinig ni Marco. Ikaw ang pinakawalang silbi sa klase." "Pero Pedro," tutol ni Samuel, "alam mo namang hindi iyon totoo, di ba?" Tumango ang lalaki. "Pero minsan, kahit gaano natin alam na hindi totoo ang isang bagay kung palagi mo namang naririnig, parang nagiging bahagi na siya ng pagkatao mo." Sa puntong iyon, sumakit ang dibdib ni Samuel. Napagtanto niyang hindi lang si Pedro ang nakakaranas nito, maraming tao ang nagdadala ng bigat ng masasakit na salita mula sa kanilang nakaraan. "Gusto mo bang malaman ang mas masakit?" biglang sabi ni Pedro, may mapait na ngiti sa kanyang mukha. Hindi na sumagot si Samuel. Hinintay na lang niyang ipagpatuloy nito ang sasabihin. "Kahit wala na si Marco, ako na mismo ang nagsasabi ng mga salitang iyon sa sarili ko." Ganoon pala gumagana ang masasakit na salita, hindi lang ito simpleng tunog na naririnig at nalilimutan. Kung paulit-ulit itong maririnig, nagiging bahagi ito ng ating isipan. Para bang isang sumpa na patuloy na bumubulong sa likod ng ating mga pangarap, pilit tayong hinihila pababa. "Pedro, may ipapakita ako sa iyo," biglang sabi ni Samuel, habang hinahalungkat ang kanyang bag. Inilabas niya ang isang maliit na notebook at nagsulat ng 2 salita. "Walang silbi." "Ganito ang mga salitang iniwan sa iyo ni Marco, tama?" tanong niya. Tumango si Pedro. Pagkatapos, binura ni Samuel ang mga salita at pinalitan ng bago. "May halaga." "Pedro, minsan, hindi natin makokontrol ang mga salitang sinabi sa atin noon. Pero may isang bagay tayong kayang gawin, palitan ito ng bago. Ikaw lang ang may kapangyarihang baguhin kung paano mo tinitingnan ang sarili mo." Pinagmasdan ni Pedro ang mga salitang nakasulat. Tila may kakaibang ningning sa kanyang mga mata, para bang may nabasag na kadena sa kanyang isipan. "May halaga," bulong niya sa sarili. Ngumiti si Samuel. "May halaga ka. At wala nang makakapagbura niyan." Nagpaalam na si Pedro makalipas ang ilang sandali, ngunit bago ito tuluyang lumayo, muli itong lumingon. "Salamat, Ginoo Samuel," mahina nitong sabi.
Ngayon ko lang narinig yon mula sa ibang tao at sa sarili ko. At sa unang pagkakataon, umalis si Pedro na may gaan sa kanyang hakbang. Habang pinagmamasdan ni Samuel ang papalayong figura ng kanyang dating estudyante, napaisip siya, ilang tao pa kaya ang nagdadala ng bigat ng masasakit na salita mula sa kanilang nakaraan. Ilang Pedro pa ang patuloy na ikinukulong ang sarili sa mga tinig ng kanilang pagkabata. At higit sa lahat, ilang beses na rin kaya siyang naging Marko sa buhay ng iba. Tahimik na nakaupo si Samuel sa faculty lounge, nagmamasid sa paligid habang iniisip ang kanyang naging pag-uusap kay Pedro. Paulit-ulit niyang tinatanong ang sarili, ilang beses ko na kayang nagamit ang aking mga salita upang makasakit kahit hindi sinasadya. Hindi niya namalayan na ang kanyang mga daliri ay marahang pumipisil sa takip ng kanyang ballpen. Napakaraming alaala ang bumabalik sa kanyang isipan, mga pagkakataong ginamit niya ang kanyang tinig upang ipagtanggol ang sarili, upang patunayan ang kanyang pananaw, ngunit hindi niya kailanman naisip kung paano ito tumatama sa iba. Samuel? Napatingala siya. Sa kanyang harapan ay nakatayo si Cristina Velasquez, isang psychologist na madalas magbigay ng lecture sa universidad. Isa siyang matapang ngunit mahinahong babae, may mahigpit ngunit hindi nakakatakot na tindig. Pwede ba kitang makausap sandali? Tanong nito, isang banayad na ngiti sa kanyang labi. Tumango si Samuel. Siyempre, Docs. Ano pong kailangan nyo? Actually, ikaw ang gusto kong tanungin. Naupo si Cristina sa tabi niya, iniayos ang kanyang salamin at marahang pinagkrus ang mga daliri sa ibabaw ng mesa. Napansin kong medyo tahimik ka nitong mga araw. Parang may bumabagabag sa'yo. Napalunok si Samuel. Hindi niya inaasahang may makakapansin. Medyo marami lang akong iniisip. Tumango si Cristina. Gusto mo bang pag-usapan? Huminga siya ng malalim. Sa totoo lang, napagtanto ko na madalas akong magsalita nang hindi iniisip ang epekto nito sa iba. Parang nakasanayan ko nang ipahayag ang opinyon ko, pero hindi ko talaga iniintindi kung paano ito tatanggapin ng iba. Hindi agad sumagot si Cristina. Sa halip, tahimik siyang tumingin kay Samuel, parang hinihimay ang bawat salitang binitiwan nito. Matapos ang ilang sandali, umiti siya at nagsalita. Alam mo ba kung ano ang isang underrated na anyo ng komunikasyon? Nagtaas ng kilay si Samuel. Ano? Katahimikan. Sandaling natahimik si Samuel sa kanyang sinabi. Katahimikan. Tumango si Cristina. Madalas nating iniisip na ang pinakamahalagang bahagi ng komunikasyon ay ang mga salitang ating sinasabi. Pero sa totoo lang, may mga pagkakataong mas malakas ang epekto ng hindi pagsasalita. Nakikinig lamang si Samuel, tila hinihintay ang paliwanag nito. Maraming beses sa buhay natin, kapag tayo ay nasasaktan, nagagalit, o nais nating ipagtanggol ang ating sarili, ang unang reaksyon natin ay magsalita. Pero hindi natin namamalayan na kapag nagsimula na tayong magsalita, nawawala ang pagkakataon nating tunay na makinig at maunawaan ang sitwasyon. Nagpatuloy siya. Ang katahimikan ay isang napakahalagang kasangkapan. Sa katahimikan, natututo tayong maghintay bago tumugon. Natututo tayong timbangin ang ating emosyon. Natututo tayong pakinggan hindi lamang ang sinasabi ng iba, kundi pati na rin ang hindi nila sinasabi. Nag-isip si Samuel. Napaisip siya sa mga pagkakataong nagmamadali siyang sumagot sa isang argumento, lalo na sa kanyang mga diskusyon kay Luis. Ngunit paano kung kailangan kong ipagtanggol ang sarili ko? Hindi ba't ang katahimikan ay maaaring makita bilang pagsuko? Ngumiti si Cristina. Hindi lahat ng laban ay kailangang labanan gamit ang salita. Minsan, ang pinakamahusay na paraan upang manalo ay hayaan ang katahimikan na magsalita para sa iyo. Habang binabaybay ni Samuel ang daan pauwi, hindi niya maiwasang mapagnilayan ang usapan nila ni Cristina. Totoo, madalas siyang nagmamadaling sumagot sa mga argumento na parang palaging may kailangang patunayan. Pagkarating sa bahay, nagbukas siya ng isang libro na matagal na niyang hindi nababasa, isang koleksyon ng kasabihang pilosopikal. Napansin niya ang isang quote na tumatak sa kanyang isipan. Ang tunay na karunungan ay hindi lamang nakikita sa mga salitang ating sinasabi, kundi sa mga sandali ng katahimikan na ating pinipili. Napangiti siya. Parang narinig niya ang tinig ni Cristina, muling inuulit ang kanyang sinabi. Kailan nga ba huling beses akong tumahimik sa gitna ng isang pagtatalo? Kinabukasan, habang nasa faculty lounge, biglang lumapit si Luis, ang kanyang matagal ng kasamahan na nakaalitan niya noong nakaraang linggo.
May seryosong ekspresyon ito, halatang hindi pa rin nalilimutan ang nangyari. Samuel, maaari ba tayong mag-usap? Ang unang reaksyon ni Samuel ay magsimula ng magpaliwanag. Ngunit naalala niya ang payo ni Christina, minsan, ang pinakamahusay na sagot ay ang katahimikan. Sa halip na sumagot agad, tumango siya at tumahimik. Nakita niyang bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Luis. Para bang hindi nito inaasahan ang kanyang reaksyon. Alam kong hindi tayo nagkaintindihan noong huli tayong nag-usap, simula ni Luis. At gusto kong sabihin na medyo nasaktan ako sa sinabi mo noon. Nararamdaman ni Samuel ang pagtaas ng kanyang pulso, isang bahagi ng kanyang isip ang gustong ipagtanggol ang sarili. Pero ikaw rin naman, Luis, nais niyang sabihin, ngunit pinigilan niya ang sarili. Huminga siya ng malalim at piniling makinig muna. At sa hindi niya inaasahang pagkakataon, napansin niyang unti-unting lumambot ang boses ni Luis. Pero naisip ko rin baka may nasabi rin akong hindi maganda. Kaya gusto kong humingi ng paumanhin. Napakurap si Samuel. Hindi niya inaasahan yon. Kung sinagot niya agad ito ng pagtatanggol sa sarili, malamang nauwi na naman sila sa mainit na argumento. Ngumiti siya, sa unang pagkakataon ay walang bahid ng pagmamataas. Salamat, Luis. Pasensya na rin sa akin. Sa sandaling iyon, naintindihan niya ang ibig sabihin ng katahimikan. Ito ay hindi kahinaan, kundi isang sandata na nagbibigay ng puwang sa tunay na pag-unawa. Habang nakaupo sa kanyang opisina mamayang hapon, may isang bagong pangarap ang namuo sa kanyang puso. Gusto niyang matutunan kung paano hindi lamang magsalita ng tama, kundi kung paano ding manahimik ng may layunin. Dahil minsan, ang katahimikan ay nagsasabi ng mas marami kaysa sa anumang salita. Nakaupo si Samuel sa kanyang opisina, ang kanyang paningin nakatutok sa isang blangkong pahina ng kanyang journal. Huminga siya ng malalim bago isinulat ang unang pangungusap, mula ngayon, pipiliin kong magsalita ng may layunin. Hindi lang para marinig kundi para maunawaan. Nitong mga nakaraang araw, maraming nagbago sa kanyang pananaw. Natutunan niyang ang katahimikan ay maaaring maging mas makapangyarihan kaysa sa salita. Ngunit ngayon, napagtanto niyang hindi sapat ang hindi pagsasalita. Kailangan din matutunan kung paano magsalita ng tama. Ilang beses na siyang nagkamali sa pagpili ng mga salita. Ilang beses na niyang nasaktan ang iba nang hindi sinasadya. Hindi niya na kayang patuloy na gawin yon. Gusto niyang magsimula ng pagbabago. Ngunit paano? Nagdesisyon siyang muling makipag-usap kay Christina Velasquez, ang psychologist na nakasama niya noong nakaraan. Samuel, bati ni Christina habang inaayos ang kanyang salamin, ano ang nagdala sa iyo rito? Gumalaw si Samuel sa kanyang upuan, hindi sigurado kung paano sisimulan. Gusto kong baguhin ang paraan ko ng pagsasalita, anya. Pakiramdam ko, napakarami ko nang nagawang mali sa pagpili ng mga salita. Masyado akong mabilis sumagot, masyado akong nagmamadaling ipagtanggol ang sarili. Hindi ko man lang iniisip kung ano ang epekto nito sa iba. Ngumiti si Christina, parang hindi nagulat sa kanyang sinabi. Alam mo ba kung ano ang unang hakbang sa pagbabagong yan? Ang alin? Tanong ni Samuel. Kamalayan, sagot ni Christina. Ang pinakaunang hakbang ay ang pagiging malay sa mga salitang sinasabi mo. Dapat mong obserbahan ang sarili mo bago mo pabitawan ang isang salita. Napakunot no si Samuel. Paano ko gagawin yon? Kumuha si Christina ng isang papel at nagsulat ng 3 tanong bago iniabot ito kay Samuel. Totoo ba ito? Kailangan ba itong sabihin? Mabuti ba ang epekto nito? Bago ka magsalita, sabi ni Christina, dumaan muna sa 3 tanong na ito ang sasabihin mo. Kung hindi ito totoo, hindi kailangang sabihin, o hindi makakatulong sa kausap mo, marahil mas mabuting huwag mo nang banggitin. Binalikan ni Samuel ang mga nakaraang pagkakataon kung saan hindi niya isinasaalang-alang ang epekto ng kanyang mga salita. Ilang beses ba siyang nagsalita ng may pananalakay? Ilang beses niyang ginamit ang kanyang pananalita hindi upang magbigay liwanag, kundi upang ipakita na siya ang tama. Nang gabing iyon, sa kanyang pag-uwi, sinubukan niyang isabuhay ang payo ni Christina. Habang nasa telepono ang kanyang kapatid na si Miguel, naglabas ito ng hinaing tungkol sa kanyang trabaho. Alam mo, Samuel, minsan naiisip ko kung bakit ko pa tinanggap ang trabahong ito. Parang hindi ko na kaya. Sa dati niyang gawi, agad sana siyang sasagot ng huwag kang magreklamo, o ganyan talaga ang buhay, ngunit ngayon, huminga muna siya ng malalim. Pinag-isipan niya ang 3 tanong. Totoo ba ito? Kailangan bang sabihin?
Makakatulong ba ito? Sa halip, sinabi niya, Miguel, mahirap ang pinagdadaanan mo. Ano ba ang pinakamabigat na bahagi ng trabaho mo? Sa unang pagkakataon, hindi niya basta-basta binigyan ng payo ang kanyang kapatid. Sa halip, hinayaan niyang ito ang magsalita. At napansin niyang mas naging bukas si Miguel. Kinabukasan, sa faculty lounge, nakita niyang papalapit si Luis. Naaalala pa niya ang kanilang matinding argumento noong nakaraan at hindi niya maiwasang kabahan. Samuel, sabi ni Luis, may tanong ako tungkol sa research proposal ko. Dati, agad sana niyang kinontra ang ideya nito. Ngunit ngayon, pinili niyang huminga muna. Dumaan sa isip niya ang tatlong tanong ni Christina. Totoo ba ito? Kailangan ba itong sabihin? Makakatulong ba ito? Ngumiti siya. Ano iyong gusto mong malaman? Sa unang pagkakataon, nakita niya ang pagkalito sa mukha ni Luis. Marahil, inaasahan nitong kontrahin na naman niya ang ideya nito. Ngunit sa halip nakinig siya. Nagpatuloy si Luis sa paliwanag, at sa bawat sandali, mas nakita ni Samuel kung paano nagiging bukas ang kanilang pag-uusap. Kung dati, lagi silang nagtatalo, ngayon, nagkakaroon ng tunay na diskusyon. Doon niya napagtanto ang isang bagay, hindi kailangang magmadali sa pagsasalita. Ang tunay na karunungan sa komunikasyon ay hindi lang sa tamang pagpili ng salita, kundi sa tamang oras ng pagsasalita at tamang paraan ng paghahatid nito. Habang pauwi, tumingin siya sa kalangitan. Sa unang pagkakataon, pakiramdam niya ay may bago siyang natutunan na hindi matutumbasan ng kahit anong argumento. Ang mga salita ay isang kasangkapan. Maaari itong maging sandata ng digmaan o maaari itong maging tulay patungo sa kapayapaan. At sa araw na yon, pinili niyang maging isang tagapagtayo, hindi isang maninira. Napansin ni Samuel ang pagbabago. Maliit man ito, ngunit hindi maikakaila. Simula nang sinimulan niyang pag-isipan ang kanyang mga salita, bago ito bitawan, tila nagbago rin ang paraan ng pagtanggap sa kanya ng mga tao. Sa faculty lounge, hindi na nag-aalangan si Luis na lumapit sa kanya upang makipag-usap. Sa kanyang pamilya, napansin niyang mas naging bukas ang kanyang kapatid na si Miguel sa kanya. Sa klase, may kakaibang sigla sa kanyang mga estudyante, parang mas gusto nilang makinig sa kanya, at hindi lang dahil isa siyang propesor, kundi dahil nakikita nilang tunay siyang nakikinig sa kanila. Isang hapon, habang nasa opisina, kumatok ang isang estudyante. Sir Samuel. Napatingala siya. Isang payat at matangkad na binata ang nakatayo sa pinto. May hawak itong isang notebook na halatang luma na may mga natupi pang pahina. Pasok, Miguel, sagot niya, agad na nakilala ang estudyante. Isa ito sa mga tahimik sa klase, bihirang magsalita, at madalas ay nakayuko habang nakikinig sa lecture. Pumasok si Miguel at naupo sa silyang nasa tapat ng kanyang mesa. Anong maitutulong ko sa'yo? Tanong ni Samuel. Nag-alangan si Miguel bago sumagot. Sir, naaalala niyo po ba noong isang linggo, sinabi niyo na ang bawat ideya ay may halaga, kahit gaano man ito kaliit. Tumango si Samuel. Miguel. Bakit? Napakagatlabi ang binata, parang hindi sigurado kung dapat niyang sabihin ang iniisip niya. Ngunit sa huli, pinili niyang ipagpatuloy. Sir, matagal na akong nahihirapan sa pagsusulat. Gustong-gusto ko pong magsulat ng mga kwento, pero pakiramdam ko walang kwenta ang mga sinusulat ko. Palagi akong kinakabahan na baka pagtawanan lang ako o sabihin hindi ako magaling. Napangiti si Samuel. At ano ang nagbago? Huminga ng malalim si Miguel at inilagay ang kanyang lumang notebook sa mesa. Noong sinabi niyo po iyon, parang may gumaan sa loob ko. Para bang may nagsabi sa akin na hindi ko kailangang perpekto bago ko simulang subukan. Kaya heto, sinubukan kong magsulat muli. Dahan-dahang itinulak ni Miguel ang notebook palapit kay Samuel. Kung pwede po, gusto ko pong marinig ang opinyon nyo. Kinuha ni Samuel ang notebook at maingat na binuksan ito. Habang binabasa ang unang pahina, hindi niya maiwasang mapangiti. Hindi lang dahil maganda ang pagkakasulat ng istorya, kundi dahil alam niyang ang simpleng pangungusap na kanyang binitiwan ay naging tulay para sa isang tao na matagal nang may takot sa kanyang sariling talento. Napatingin siya kay Miguel na mukhang kinakabahan habang hinihintay ang kanyang reaksyon. Miguel, anya, napakaganda ng sinulat mo. Hindi ko alam kung anong bumabagabag sa iyo noon, pero isang bagay ang sigurado ako ngayon, may talento ka. At hindi mo kailangang maghintay ng sinuman upang sabihin sa iyo kung kailan mo ito sisimulan. Magsulat ka lang. Magpatuloy ka.
Sa unang pagkakataon, nakita ni Samuel ang isang bagay na bihira niyang makita sa mga mata ng binata, liwanag. Hindi ito ang liwanag ng araw o ng isang bombilya. Ito ang liwanag ng isang taong sa wakas ay naniwala sa sarili. Salamat po, sir, bulong ni Miguel. Ngumiti si Samuel. Huwag mong pasalamatan ako. Ikaw ang gumawa nito. Ang ginawa ko lang ay ipaalala sa iyo kung anong kaya mong gawin. Nang umalis si Miguel, natagpuan ni Samuel ang sarili niyang nakatitig sa pinto. Hindi niya maiwasang magmuni-muni sa nangyari. Napakadali palang sabihing walang halaga ang ating mga salita, pero sa katotohanan, ang isang paungusap lamang ay maaaring magbigay ng lakas sa isang taong matagal nang nangangailangan nito. Naalala niya ang kanyang sariling karanasan, kung paano ang isang kritikal na salita ng kanyang ama ay nagdulot sa kanya ng matagal na pagdududa sa sarili. At kung paano ang isang positibong pahayag mula sa kanyang gurong si Ginang Reyes ay naging dahilan upang maniwala siyang kaya niyang magsulat. Ang mga salita ay hindi lamang tunog. Hindi lamang ito letra sa papel o tunog sa hangin. Ito ay may timbang, may lakas, may kakayahang bumuo o magwasak. Dahil dito, naisip niyang may dapat pa siyang gawin. Kinuha niya ang kanyang cellphone at nag-scroll pababa sa kanyang contacts. Huminto siya sa isang pangalan, Pedro. Matagal siyang nagdalawang isip bago pinindot ang call button. Sa kabilang linya, ilang saglit lang bago sumagot si Pedro. Sir Samuel. Ngumiti si Samuel. Pedro, kumusta ka na? Narinig niyang bumuntong hininga ang kanyang dating estudyante. Mabuti naman, sir. Hindi ko inasahang tatawag kayo. Napaisip lang ako, sagot niya. Gusto ko lang sabihin sa'yo na iniisip kita kanina. At gusto kong ipaalala sa'yo, may halaga ka. Hindi mo kailangang patunayan iyon sa kahit kanino. Sapat na yon. Sa kabilang linya, hindi agad sumagot si Pedro. Akala ni Samuel ay naputol ang tawag, ngunit nang magsalita ito, may kakaibang pagbabago sa tinig niya. Salamat, sir, mahina nitong sagot. Hindi niyo alam kung gaano kahalaga para sa akin ang marinig yan. Napangiti si Samuel. Alam niya kung gaano kahalaga. Dahil minsan, siya rin ay nangailangan ng ganoong salita. At sa gabing iyon, natulog siya na may bagong pangarap sa kanyang puso. Hindi lang siya isang propesor. Hindi lang siya isang manunulat. Gusto niyang maging isang tao na gagamitin ang kanyang mga salita upang bumuo, hindi upang bumagsak. Dahil kung may isang bagay siyang natutunan sa panahong ito ay ang katotohanan, ang tamang salita sa tamang oras ay maaaring maging daan para sa isang bagong simula. Mataas na ang araw nang dumating si Samuel sa unibersidad, ngunit sa kabila ng liwanag ng umaga, may bumibigat sa kanyang loob. Para siyang may dinadalang bagay na matagal na niyang ipinagwalang bahala, ngunit ngayoy hindi na niya kayang itago. Sa mga nakalipas na linggo, marami siyang natutunan tungkol sa kapangyarihan ng mga salita, kung paano ito makapagtatayo o makakasira, kung paano ito maaaring maging gamot o lason. Ngunit may isang bagay siyang hindi pa nagagawang harapin, ang mga salitang kanyang binitiwan noon na maaaring nakasakit sa iba, at ang mga salitang natanggap niya na naging sugat sa kanyang kalooban. Naupo siya sa kanyang opisina, tinatapik ang mesa gamit ang kanyang daliri. Tumitig siya sa kanyang cellphone, ang kanyang hinlalaki nakalutang sa ibabaw ng screen. Dapat na ba siyang magsimula? Ilang sandali pa, bumuntong hininga siya at tinawagan ang unang tao sa kanyang isipan. Samuel, sagot ng nasa kabilang linya. Napakislot siya. Hindi niya inasahang agad itong sasagot. Luis, mahina niyang sabi. Pwede ba kitang makausap? Sandali silang natahimik. Halos marinig ni Samuel ang sariling tibok ng kanyang puso. Sige, sagot ni Luis, walang emosyon sa tinig nito. Nagtagpo sila sa faculty lounge, parehong nakaupo sa isang tahimik na sulok. Sa unang pagkakataon matapos ang kanilang hindi pagkakaunawaan, walang tensyon sa pagitan nila, ngunit may malalim na bagay na kailangang sabihin. Luis, nagsimula si Samuel, tinutok ang kanyang paningin sa kanyang kausap. Matagal ko nang gustong sabihin ito, pero hindi ko alam kung paano sisimulan. Alam kong noong huli tayong nagkatalo, may mga nasabi akong hindi ko dapat nasabi. At gusto kong humingi ng tawad. Nakita niya kung paano unti-unting lumuwag ang ekspresyon ni Luis, ngunit hindi pa rin ito agad nagsalita. Ilang araw kong pinag-isipan kung ano ang dapat kong sabihin, at napagtanto ko na hindi lang ito tungkol sa ating argumento, patuloy ni Samuel. Mas malalim ito. Nasanay akong ipaglaban ang aking opinyon nang hindi iniisip ang damdamin ng iba.
Nasanay akong magsalita nang hindi muna nag-isip. Pero ngayong nauunawaan ko na kung gaano kalakas ang epekto ng ating mga salita, gusto kong magsimulang maging mas maingat sa paraan ng pakikipag-usap ko sa iba. At gusto kong magsimula sa iyo. Sa unang pagkakataon, umiti si Luis. Samuel, matagal ko nang gustong marinig yan mula sa iyo. Napayuko si Samuel. Kaya mo ba akong patawarin? Tumango si Luis. Naman. Lahat naman tayo nagkakamali, hindi ba? Bumuntong hininga si Samuel, pakiramdam niya'y nabunutan siya ng tinik sa dibdib. Hindi niya akalaing ang pagsasabi ng si patawad ay magbibigay sa kanya ng ganitong kaluwagan. Ngunit alam niyang hindi pa siya tapos. Umalis siya sa universidad at nagmaneho patungo sa isang lumang bahay sa gilid ng bayan. Pagbukas ng gate, bumungad sa kanya ang isang pamilyar na tanawin, ang matandang bahay na kinalakhan niya, ang maliliit na halaman sa gilid, at ang amoy ng lumang kahoy na bumalot sa kanyang alaala. Sa loob, nakita niya ang isang lalaki na nakaupo sa may berandang gawa sa kahoy, ang kanyang ama. Nagtagpo ang kanilang mga mata, at sa isang iglap, bumalik ang lahat ng alaalang pilit niyang inilibing sa nakaraan. Samuel, bati ng kanyang ama, ang boses nito may halong pagtataka. Ama, sagot niya, pilit na pinipigil ang panginginig ng kanyang tinig. Naupo siya sa tapat nito, hindi sigurado kung paano sisimulan ang kanilang usapan. Tahimik silang nagkatitigan hanggang sa napansin ng kanyang ama ang pag-aalangan niya. Anong problema, anak? Tanong nito. Huminga ng malalim si Samuel. Matagal ko nang gustong sabihin ito pero hindi ko magawa noon. Lumaki akong may galit sa iyo, ama. Hindi ko alam kung napansin mo pero sa tuwing may sasabihin ka, pakiramdam ko'y hindi ako sapat. Na para bang anuman ang gawin ko, hindi ako magiging tama sa paningin mo. Nakita niyang nagbago ang ekspresyon ng kanyang ama. Hindi ito nagsalita pero halata sa mga mata nitong may bumalik na alaala. Marahil, hindi mo alam kung gaano katindi ang epekto ng mga sinabi mo noon. Pero para sa isang bata, ang mga salitang mahina ka, wala kang tapang, o hindi mo yan kaya ay nagiging bahagi ng kanyang isipan. At matagal kong pinaniwalaan yon. Tahimik pa rin ang kanyang ama, ngunit sa kanyang mga mata, nakita ni Samuel ang bigat ng kanyang mga salita. Pero napagtanto ko rin na hindi kita maaaring sisihin sa lahat ng ito, patuloy niya. Siguro, ganun ka rin pinalaki. Siguro, iyon ang alam mong paraan ng pagpapakita ng pagmamahal sa pamamagitan ng pagiging mahigpit. At ngayon, gusto kong sabihin na pinapatawad kita. Tumitig sa kanya ang kanyang ama, at sa unang pagkakataon, nakita niyang nagbago ang ekspresyon nito. Hindi ito galit, hindi ito matigas, kundi puno ng pagsisisi. Samuel, mahina nitong sabi. Hindi ko alam. Umiti siya kahit may kirot sa kanyang puso. Alam ko, ama. Kaya nandito ako ngayon. Dahan-dahang tumayo ang kanyang ama at lumapit sa kanya. Isang bagay na hindi niya inaasahan ang sumunod na nangyari, niyakap siya nito, mahigpit, na para bang bumabawi sa lahat ng panahong hindi nila napag-usapan ang kanilang sugat sa isa't isa. Napapikit si Samuel. Sa yakap na yon, naramdaman niyang may bumitaw na bigat sa kanyang dibdib. Para bang sa isang simpleng salitang patawad, isang matagal ng sugat ang nagsimulang maghilom. Sa araw na yon, nauunawaan niya ang isang bagay, ang kapatawaran ay hindi tungkol sa kung sino ang tama o mali. Hindi ito tungkol sa pagpapakumbaba o pagiging mahina. Ito ay tungkol sa kalayaan. Dahil sa pagpapatawad, pinalalaya natin hindi lamang ang iba, kundi ang ating mga sarili mula sa bigat ng nakaraan. At sa huling pagkakataon bago siya umalis, lumingon siya sa kanyang ama at ngumiti. Salamat, ama. Nakita niya ang mga luha sa mata nito bago ito tumango. Salamat din, anak. Habang naglalakad pa uwi, pakiramdam ni Samuel ay mas magaan siya kaysa dati. Alam niyang hindi pa tapos ang kanyang paglalakbay, ngunit ngayon, mas handa na siyang harapin ang hinaharap. Dahil sa araw na ito, natutunan niya na minsan, ang pinakamakapangyarihang salita ay hindi ako ang tama, kundi patawad. Maagang nagising si Samuel kinabukasan, ang sikat ng araw ay banayad na tumatama sa kanyang bintana. Sa unang pagkakataon matapos ang matagal na panahon, pakiramdam niya ay malaya siya. Wala nang bigat sa kanyang dibdib, wala nang mga salita mula sa nakaraan na gumugulo sa kanyang isip. Lumabas siya ng bahay at huminga ng malalim, nilalasap ang sariwang hangin ng umaga. Sa kanyang kamay ay isang maliit na notebook, isang bagong journal na pinuno niya ng mga pangakong gagawin sa sarili.
Mula ngayon, bago ako magsalita, iisipin ko ang epekto ng aking mga salita. Mula ngayon, gagamitin ko ang aking tinig upang magtayo, hindi upang sumira. Mula ngayon, pipiliin kong maging isang taong nag-iwan ng liwanag sa halip na anino sa buhay ng iba. Matapos niyang isulat ang mga ito, tumayo siya at nagsimula ang kanyang araw, dala ang bagong pananaw sa buhay. Sa unibersidad, nagbago ang paraan niya ng pakikitungo sa mga tao. Napansin niyang mas nagiging bukas ang kanyang mga estudyante sa kanya. Hindi lang dahil siya ang kanilang propesor, kundi dahil naramdaman nilang tunay siyang nakikinig sa kanila. Sa tuwing may lalapit upang humingi ng payo, hindi siya agad sumasagot. Sa halip, hinahayaan niyang matapos ang kanilang sinasabi bago niya sukatin ang tamang mga salita. Isang araw, habang nasa faculty lounge, lumapit si Luis. Samuel, anya, may bahagyang pag-aalinlangan sa tinig nito. Pwede ba kitang makausap? Tiningnan niya ito at mumiti. Siyempre. Naupo si Luis sa tabi niya. Napansin kong nag-iba ka nitong mga nakaraang linggo, anya. Iba na ang paraan mo ng pagsasalita. Mas kalmado ka na, mas mainat. Hindi ka na madaling mapikon o magpataasan ng boses. Napangiti si Samuel. Napagtanto ko lang na hindi lahat ng bagay kailangang sagutin ng galit. At hindi lahat ng opinyon kailangang ipaglaban. Minsan, ang pinakamagandang gawin ay makinig. Tumango si Luis. Sana mas maaga mo pang natutunan yan, biro nito. Natawa si Samuel. Sana nga, sagot niya. Pero ang mahalaga, natutunan ko rin. Habang nag-uusap sila, napansin niyang mas magaan na ang kanilang relasyon. Wala nang tensyon, wala nang pride na naghihiwalay sa kanila. Sa sumunod na linggo, nagdesisyon si Samuel na ipamahagi ang kanyang natutunan sa kanyang mga estudyante. Alam niyo ba, sabi niya sa kanyang klase, na ang ating mga salita ay parang mga buto. Ano man ang itinanim natin, iyon din ang ating aanihin. Tahimik na nakinig ang mga estudyante. Kung tayo ay palaging nagsasalita ng negatibo, iyon din ang babalik sa atin. Pero kung pipiliin nating magsalita ng may kabutihan, may pag-asa, may pagpapalakas, unti-unti nating mababago ang ating paligid. Dahil hindi lang ito tungkol sa kung ano ang sinasabi natin sa iba, kundi kung paano rin natin kinakausap ang ating sarili. Isa sa mga estudyante, si Miguel, ang nagtaas ng kamay. Sir, ibig niyo bang sabihin, kahit ang mga sinasabi natin sa sarili natin ay may epekto? Ngumiti si Samuel. Miguel, kung lagi mong sinasabi sa sarili mong hindi mo kaya, hindi mo nga kakayanin. Pero kung sasabihin mong kaya mo, mas magkakaroon ka ng lakas na subukan. Muli siyang naglakad papunta sa pisara at isinulat ang mga salitang. Ang mga salitang sinasabi mo ngayon ay ang mundong gagalawan mo bukas. Nagpatuloy ang klase sa isang diskusyong mas malalim kaysa sa mga paksang nakasulat sa kanilang silabus. Sa halip na teorya o panitikan, ang pinag-usapan nila ay ang buhay, kung paano ang ating mga salita ay may kapangyarihang baguhin ito. Sa huling bahagi ng kanyang lektura, nagtanong si Miguel, Sir, kung kaya nating baguhin ang paraan natin ng pagsasalita, ibig sabihin ba nito ay kaya rin nating baguhin ang ating kapalaran? Tumingin si Samuel sa kanya at sumagot ng may buong paniniwala. Miguel, dahil ang ating kapalaran ay nabubuo mula sa ating mga paniniwala, at ang ating mga paniniwala ay nililikha ng ating mga salita. Kung babaguhin natin ang paraan ng ating pakikipag-usap sa iba at sa ating sarili, unti-unti nating mababago ang ating mundo. Matapos ang klase, naglakad si Samuel palabas ng gusali. Habang naglalakad, naramdaman niyang may bumago sa kanya, hindi lang sa paraan ng kanyang pagsasalita, kundi sa paraan ng kanyang pagtingin sa buhay. Nauunawaan na niya ngayon, ang mga salita ay hindi lamang tunog, hindi lamang letra sa papel. Ang mga salita ay binhi at nasa ating kamay kung ano ang ating itatanim. Sa unang pagkakataon, pakiramdam niya ay hindi na siya bihag ng kanyang nakaraan. Hindi na siya nakakulong sa mga masasakit na salitang kanyang natanggap o naibigay noon. Dahil ngayon, pinili niyang gamitin ang kanyang tinig upang magtanim ng pag-asa. At sa huling beses bago siya sumakay ng sasakyan, tumingala siya sa langit, hinayaang yakapin siya ng liwanag ng araw. At doon niya isinumpa sa sarili, mula sa araw na ito, magiging isang tao siyang pipiliin ang mga salitang lumilikha, hindi ang mga salitang sumisira. Dahil sa huli, ang ating mundo ay hinuhubog ng ating mga salita. At tayo ang pumipili kung paano natin ito itatayo. Kung nakarating ka hanggang dito, gusto naming malaman. Magkomento ng ilakas ng salita sa ibaba para makita kung sino ang mga tunay na nakatapos.
Huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel at i-on ang notification bell para hindi mo ma-miss ang susunod naming mga video. I-share ito sa iyong pamilya at mga kaibigan, baka ito ang mensaheng kailangan nilang marinig ngayon.